Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay December 10, 2020 at 15 days na lang, Pasko na po. Ayan, so advance Merry Christmas po dyan sa Pilipinas. At mukhang sana ganun nga yung mangyari dito sa ating index. So kahit pa paano, nag-green po siya after ng loss natin kahapon. Umakyat po tayo ng 0.73% naman. So dito tayo, 7,154.43. At ang mga namimigay ng pamasko ngayon is yung ating mga penny stocks naman. So kung tawagin nga nila is Subaru or mga basura stocks, yung common term sa mga traders, kasi nga murang-mura po yung kanilang mga presyo naman. At pag pumitik nga naman yung kanilang prices is ang tataas po ng galawan as compared sa ating mga blue chips naman. So ito po yung mga pinag-usapan for the day, si AR, at talagang bagger itong si AR natin kasi more than 100% na yung gain niya for the last 3 days. Si dito, MRC, APL, ayan, so patuloy ding umakyat. PHA, nabuhay, si ACEN, at saka si Merrimart, nagbabalik, si Megawide, FNI, BHI, at ang ating PSEI index naman. As usual guys, bago tayo patuloy, pakibasa po na maigi yung ating disclaimer. Ayan, at sa mga bago po dyan, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-discover mo po yung ating pinaka-page at makita mo dito, meron tayong mga daily uploads, yung ating company reviews. Medyo hindi na updated siya, no? And then yung ating mga profit or losses sa stock market, yung mga technical indicators, at yung ating risk management naman. At sabi ko nga sa inyo, until Friday na lang, magbubukas po yung ating Patreon account naman. So dito po, meron tayong small community ng mga like-minded na traders, and then ginaguide natin sila along the way na nagtitrade po tayo sa ating PSE market naman. Ayan. So baka gusto mo pong subukan ito or itry. So meron naman siyang level, so bahala ka nang pumili kung ano po yung sa tingin mo is makakatulong naman sa iyo. And then follow mo lang ako dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. So lagi po tayong nag-update dito, and then meron tayong napulot kanina itong si APL. So nag-gain naman tayo ng sabi natin is pang grocery. Ayan, so i-check niyo po kung anong meron dito. So nagpo-post yung mga kasama natin or yung mga regular na pinopost naman natin dito sa ating review. Ganon din po sa ating Facebook page na Palabi Traders naman. So nagpo-post din tayo dito. And then especially, so i-follow mo din yung ating Twitter account na Palabi Trader naman. So nagre-retweet po tayo ng mga news all related po dito sa ating stock market naman. So dito kanina nakita ko is itong si dito natin, sabi niya ready for 2021 with a 50 billion capex equity infusion by shareholders and bank loans. Kasi ang pinag-usapan nga nung huli, baka mahirapan makakuha ng loan itong si dito kasi yun nga hindi na renew yung franchise niya doon sa previous na Senate hearing naman natin. Pero sinasabi niya dito, so meron siyang capital at kayang-kaya niya pong ituloy naman yung kanyang project. Ayan. So basahin niyo po, marami pa rin tayong mga ni-retweet dito na information. Baka po kasama yung stocks naman na binabantayan mo po sa kasalukuyan. Ayan. So anyway, follow mo na lang ako dyan guys. So tingnan natin yung ating PSE index for the day. So kahit pa paano, maganda yung itsura niya kasi sabi natin is yung ganyang itsura ng ating index is always ready to break out naman. So maganda yung pinakita niya, kahit pa paano, nag-recover tayo dun sa sudden sell-off naman kahapon, and then makita mo, maganda yung direction ng ating RSI. Pero medyo may konting bearishness yung ating MACD. Patuloy na mababa po siya yung blue line dito naman sa ating red line. So mas maganda sana makita natin itong direction na to is mag-confirm, bumalik dito sa bandang taas at hindi pa baba yung kanyang direction. So nandito tayo sa critical level kung saan pwedeng mag-decide si PSEI kung i-break nga ba niya yung 7,200 level natin or mag-stay siya sa isang sideways channel, siguro yung pinaka main support natin dati dito sa may breakdown level natin at around 6,800 naman. Ayan. So nag-aabang yung ating mga blue chip holders. Pero parang meron siyang premonition, di ba? Kasi makita mo ang lumilipad ng mga stocks sa ngayon is yung ating mga penny stocks naman. So nangyari kasi yan pag medyo napapagod na yung ating mga blue chips, yung ating mga mostly traders lang naman, lumilipat po dun sa ating mga penny stocks naman. Ayan. So wala naman tayo nakita masyadong negative news. Pero for the past few days, lagi kong nababasa yung ating GDP. So ito naman is latest news galing kay CNN, so December 10.
So sabi niya, PH economy to suffer steepest downturn in Southeast Asia as COVID-19 infections far from contained naman. Ayan. So basahin po nyo itong news ni CNN, baka makatulong po ito. Pero nakita ko lang na summary is yung ating GDP nga meron siyang estimate is more than 8% yung decline naman natin for the GDP for the year naman. Ayan. So, medyo malaki kasi yung epekto ng pagkakaroon ng lockdown. So, yun nga po. Ito yung madalas natin makita na headlines ngayon na nilalabas patungkol dito sa ating PSE market naman. Ayan. So, tingnan natin bukas. So, Friday, ano kaya pwede mangyari dito sa ating market naman. Pero tinitignan ko yung ating COVID cases is, anyway, sabi ko nga sa inyo, is patuloy pa rin declining. So, yung December 9 na data naman natin sa kanya is 1,379 cases. So far, nakita natin is nasa stable area po yung daily cases naman po natin ng COVID-19 patients or yung man na-detect na nagkakaroon po ng COVID-19 naman. So silipin natin yung ating US indices. So ngayon medyo nagre-recover siya. So kahapon medyo malakas yung sell-off, especially po kung technology stocks yung hawak ng mga traders natin sa US kasi nag-loss po siya ng negative 1.94%. Pero ngayon is tingnan natin baka magkaroon sila ng recovery kasi yung pinapakita dito sa European markets is green na green naman sila, and then dito sa Asian markets is mapula naman. So parang kabaliktaran naman yung nangyari dito sa PSE market, di ba? Kahapon green na green yung ating Asian indices. Pagdating sa Pilipinas, sell off. Ngayon, red yung Asian indices, karamihan sa kanila. Then sa Philippine market naman is maganda naman yung nangyari dun sa ating mga blue chips naman. Okay po, so bantayan natin mamaya kung anong mangyari dito sa ating US market naman. And then makita mo, meron pa rin tayong net foreign selling for the day. So negative 153.84 million, at ang picture na pinapakita nga ng ating net foreign buying or selling is majority is nagbebentahan po yung ating mga foreigners naman. So sabi natin, kailangan po natin yung ating mga foreigners para ma-maintain yung current level po ni PSEI index naman. Ayan. So hopefully merong good news bukas para makatulong sa sentiment ng ating market. Pero kung hindi, baka stay lang tayo. Anyway, hopefully dito lang sa area which is above naman ng ating MA9 naman sa kanya. Okay po, so pag-usapan natin yung ating mga stocks na trending for the day, and for the first time, hindi si dito ulit yung nanguna naman sa kanya. So ito yung sinasabi natin na parang bagger na stocks natin sa ngayon kasi simula sa kanyang breakout level or dito sa area na nagkaroon siya ng significant move, so umakyat na po ng more than 100% itong si AR naman natin. So considered as a bagger stock na to kasi more than 100% naman yung inakyat. So 131%, pero umakyat pa nga siya during the day is umabot siya ng 174% na. So in just 3 days of trading, so halos madoble yung pera ng mga traders natin na pumapasok kay AR naman natin. So parang tori na yung kanyang stock. So careful ka lang kung pumapasok ka. Although lagi naman tayo nagwa-warning sa kanya. Pero yun nga, patuloy po na tumataas yung kanyang prices. Yung ating RSI is nasa 91 na. So very alarming na yan. Medyo mataas na masyado. Baka excited masyado yung ating mga traders. Especially wala namang news kundi particularly speculations yung nababasa natin kay AR. So titingin ako kung meron po siyang disclosure. Wala naman ako makita. So parang ang pinag-uusapan sa ngayon is meron pa akong nababasa, backdoor listing. So wala naman tayong nakitang information kay AR. And then ang nakita lang natin is meron siyang mga mines area, parang service contract area, kumbaga sa ating mga oil exploration naman is yung hawak niya is meron nga daw malalaking reserves ng gold. So yun nga, yung gold is mahal na mahal po ang presyo sa ngayon. Kaya medyo pinaglalaroan po ang prices nitong si AR. And then yung nababasa ko na isang post sa isang Facebook is naghahanap sila ng mag-i-invest para dito kay AR para maituloy niyo siguro yung exploration naman na speculative pa rin naman hanggang sa ngayon. Ayan. So konting ingat lang kasi wala tayong matibay na news with regard sa kanya. Pero sabi nga nila, minsan nauna yung price action or price in na yung mga news na pumapasok naman sa kanya. Anyway, tingnan mo lang kung papasok ka sa kanya kasi malalaki po yung risk na haharapin mo. Especially, halimbawa dito, medyo sa tuktok ka nakabili sa kanya, down ka na kaagad for the day ng 15.91%.
and then yung chances na mag-correct pa siya is medyo malaki kasi Friday bukas, so alam mo na, pag Friday normally is profit taking day, especially sa mga stocks na after 3 days is massive po yung kanilang run up. Pero hindi naman natin sinasabi na hindi na siya aakyat. So ang tingin lang natin is medyo explosive yung kanyang galaw. So any stocks naman sa Philippine market natin na ganyan sobrang layo niya sa ating mga moving average is nagko-correct naman. And then yung RSI na nga is parabolic na nga po yung paggalaw ng kanyang mga prices naman. So ibalik natin yung dinodrawing natin na Fibonacci sa kanya nung nakaraan. Malaki yung dinodrawing natin sa kanya kasi nga explosive po yung kanyang galawan naman. So ito yung dinodrawing ko sa kanya kahapon. So yung price natin is hanapin natin yung pinaka-closing natin kahapon is dito sa around 0.0021. So nag-close tayo for the day is 0.0026. So, pwede, hanapin natin dito yung kanyang pinaka-support line. So, nasa resistance area siya ng Fibonacci, 0.0026. So, medyo sakto yung location niya. At then, medyo malalim po yung kanyang support, which is dito sa area na to, at 0.0023. So, tignan mo na maigi kung papasukin mo siya, yung reward sa risk mo sa kanya is more than 10% naman. So, ito yung risk natin is 13%. And then, yung reward mo sa kanya is, kung matuloy siya sa pag-akyat, is more than 19% naman. Ayan. So, ganyan po kalalaki yung papasukin nyo pag bubili kayo ng stocks natin na si AR naman. Anyway, it's up to you whether you want to buy or sell. So, yun lang. Ang nakita ko lang is para sa mga newbies, tignan nyo na maigi kasi historically, pag mga RSI 90 na yung level natin at wala namang confirm na news sa kanya is madali nga po mag-collapse naman yung ating mga prices sa kanya. Anyway, yan na lang muna. Siguro tingnan natin sa kanya. Reward sa risk is yan po yung nakita natin kay AR naman natin. So congrats syempre doon sa mga nakahuli sa kanya and then nakapag-hold sa kanya for the last 3 days kasi massive po yung run up na ginawa naman nitong si AR po natin. Ayan. So yun po yung mga balita at wala pa tayong concrete na balita na nakita sa kanya kundi merely speculations lang po yung nababasa natin. So, next po natin si dito. So, yun nga, yung pinag-usapan natin sa Twitter. Yun yung pinaka-news natin sa kanya. So, iniinda pa rin niya yung kanyang franchise renewal kasi for the day, nag-loss pa rin siya ng negative 1.1% naman. So, ang noticeable lang na nakita ko sa kanya, bukod dun sa mga news, kasi pag pumunta ka dito sa social live feeds ng Instagrams, marami ka nga naman makukuha information kay dito natin, mga snapshots. So, tingnan natin dito sa social live feed. So, makita mo dito, ito nga, meron na siyang Chief Tech Officer Rodolfo Santiago says the company launched its Network Operations Center and attended by National Security Advisor Hermogenes Esperon naman. So, di ba doon sa Senate hearing natin is pinag-uusapan yung national security kasi nga ang may-ari kasi ng partner niya is under sa government nga po ng China. Yan. So, mismong National Security Advisor natin, yung tumingin naman sa kanyang Network Operations Center naman. Yan. So, marami po kayong makita news dito. So, puro dito yung makita nyo dito. At marami pong nilalabas na information naman sa kanya. Ako naman, titignan ko is price action, majority is price action. At saka yung ating net foreign buy sa kanya is maganda siya kasi healthy siya. More than 4 million, 6 million per day yung pumapasok na foreigners naman sa kanya. So, kung meron nagbebenta ng mga locals, nagtitik profit is sinasalo po ng ating mga foreigners naman. So, ganun pa rin kung ano yung drinawing natin sa kanya kahapon, ito pa rin yung channel po na pinupuntahan ni dito natin. So, yun nga, ito yung nilagay natin na resistance sa kanya. Siguro dito sa around 7.67 yung kanyang pinakamataas na price. Or di ba yung nilalagay natin na support is dito sa may area na to. Hopefully hindi siya mabasag para hindi siya babalik dito sa bandang loob ng flag formation na drinawing natin nakaraan. And then yung pinaka main resistance pa rin natin, pwedeng dito pinakamalapit 7.6 pero eto na yung titingnan ko sa kanya at around 8 pesos naman kasi makita mo naman uptrend pa rin naman yung galaw nitong si dito naman natin. So, wala pa rin naman ako nakita masyadong alarming sa kanyang RSI. So, kung ito yung bounce or talbog niya nung nakaraan. So, nagkakaroon siya ng pause. So, medyo malakas yung sell-off din, no, kahit paano. Pero, sinasalo naman siya ng ating mga foreigners. And then, okay lang kasi yung ating MACD is bukas pa naman. So, wag lang mag-close yung nakita natin sa kanya. Kung hindi, expect mo is babalik dito sa bandang loob po
ang prices po naman ni dito po natin. Anyway, sabi ko sa inyo, antayin mo na lang ng konti kung meron siyang news na ilalabas with regards sa kanyang SIM card or yung kanyang mall operations. And then, sabi ko nga din, ilang linggo na lang, technical audit na po nitong si dito Telecom natin. So, anyway, tingnan natin kung anong gagawin ng market sa kanya. So, yun lang naman yung mga news na nakita natin sa kanya. At based dito sa kanyang technical prices is nagsusupport naman yung ating 7 pesos na support level naman sa kanya. Okay po. So, yun yung napansin natin kay dito. So, next natin si MRC. So, di ba sabi natin kahapon medyo alarming kasi medyo nagkaroon siya ng breakdown ng price. Pero for the day, so wala tayong trading po kay MRC. So, ang nakita lang natin sa kanya is yung kanyang disclosure. So, hanapin natin ng konti yung disclosure ni MRC. So, meron siyang signing of Memorandum of Agreement between 5GS Security Incorporated and MRC Allied Inc. naman. Ayan. So, basahin nyo po yung details na to. Pero, significant yata yung stake na kinuha nitong si MRC Allied natin dito kay 5GS Security naman. So, meron siyang acquisition of Kerberos Corporation. So, will solidify the entry of MRC into holding industry. So, ginagamit na niya yung kanyang pagiging isang holding industry. It will bring the company closer to its aspiration of transforming from property business to a holding company. Ayan. So, namimili ng mga companies itong si MRC. So, anyway, tingin natin is a good news. So, alamin na lang natin kung kailan po magbubukas itong si MRC natin. Tumitingin ako kanina sa PSC Edge. Dito mo makita sa ating holds and suspensions. So, ito si MRC, nag-execute siya ng 9 a.m. Trading hold. So, wala pa siyang lifting date or time kung kailan po siya. Ayan. So, abang na lang yung mga may hawak sa kanya at nasa loob naman ni MRC. Pero tingin naman natin is good news naman yung nakita natin na news na lumabas po dito kay MRC. So, wala muna tayong gagalawin doon sa discussions natin sa kanya kahapon. Possibly magkaroon ng pagbabago yan kasi di ba medyo bearish tayo nakaraan after maging holding company, wala na masyadong news. So ito na nga yung umpisa ng pag-acquire po ng mga companies nitong si MRC natin. So anyway, congratulations ngayon pa lang dun sa mga may hawak. Hopefully maging maganda po yan yung lalabas naman ng price action kay MRC natin. Okay, so next natin si APL. So ito yung sinasabi natin na may disclosure etong si APL. So tingin natin is dahil doon nag-sustain yung pagtaas din naman ng kanyang price. Pero as compared nga kay AR, so kung titignan mo kasi si AR natin, although speculative lang yung mga news na lumalabas sa kanya, ang market cap niya lang kasi is 518 million. So, meron lang isang malaking volume na pumasok sa kanya. Ang laki na po ng galawan niya. So, for the day, hindi ko napansin, 23.81% yung tinaas, pero for the whole day pala, itong si AR, babalik tayo sa kanya, umakyat po siya ng 47%. So, marami nga nag-akala kanina, baka magsiling po itong si AR. So, balik tayo dito kay APL. So, naging maganda nga po yung galawan nitong si APL natin. So, for the day, nag-gain po siya ng 13.43% naman. So, maganda yung galawan niya kasi meron nga po siyang news. So, ito yung sinasabi natin sa kanya kahapon na hindi natin makita. So, meron disclosures ngayon, itong si Apollo Global natin. Doon sa news naman na nilabas ni Manila Times pala. Ayan, so akala ko si Inquirer. So, meron din news galing dito kay Manila Times. So, sabi niya, yung meron siyang agreement to or rather may approval ng DENR na magkakaroon siya ng minahan doon sa may area kung saan marami pong sinasabi is metric tons of minerals na makukuha. So kinonfirm na po ito ni Apollo Global Capital Incorporated natin. So sabi niya Apollo Global Capital confirms the information quoted above naman. Ayan. So basahin niyo po na mabuti. So mining company po itong si APL natin at nag-extract nga siya ng mga magnetite iron reserves in the seabed of Cagayan by next year. So January yata yung sinasabi nila na mag-start na po yung kanilang operations after ma-secure po yung government approval naman from the DENR. Ayan. So anyway, congrats dun sa mga may hawak po sa kanya. So massive din yung volume niya kagaya kay AR na nakita natin sa kanya. At dahil sa sobrang bilis naman ng pag-akyat niya, yung ating signal ng RSI is napunta dito sa malakas na overbought which is sa ngayon is nasa RSI 86
naman na siya. Ayan. So, congrats po dun sa mga may hawak kasi new 52-week high for the day kasi naabot niya is 0.0780 naman. So, tingnan natin bukas kung kakayanin ulit nitong si APL naman natin. So, all-time high na pala itong si APL natin. Siguro konti na lang, babasagin na niya yung pinakataas naman natin sa kanya at 0.0785 naman. So, and then, alam niyo na, di ba? Yung drill natin, pag medyo lumalampas na sa mga pinakamataas na resistance, medyo explosive pa yung nakita natin, di ba? Kagaya nangyari kay ACE nung nakaraan, tuloy-tuloy na umakyat yung kanyang mga price. Pero ito naman si APL for the past 3 days ng trading natin after magkaroon niya ng news. So hindi pa ganun kalaki, di ba? 38% pa lang yung tinataas naman niya. So yun nga, sabi natin, ito kasing si APL mabigat. So, makita mo sa kanyang market cap, 21.31 billion. So, kung gugustuhin ng mga shareholders na magbenta talaga sa kanya, mabubuhusan po yung pag-akyat nitong si APL naman natin. So, tingnan natin kung saan magpapahinga itong si APL. So, anyway, for the last 3 days is maganda yung galawan. So, dyan na lang muna natin ilalagay. At kung medyo ma-break dito sa bandang taas is, syempre, price action na lang yung magdi-decide kung saan mauntog po itong si APL naman natin. Or pwede kang maglagay yung paborito natin pag hindi natin alam yung pupunta ng price is yung ating trend-based Fibonacci para makita natin yung extension ng kanyang mga levels naman. Ayan. So ito kasi meron siyang extended Fibonacci. So kung yan yung susundan mo, sakaling ma-break yung ating resistance dito sa 0.0785, yung base dito sa Fibonacci natin sa kanya, medyo mataas yung upside na pwedeng mangyari sa kanya. Anyway, hindi naman natin sinasabi na dito siya pupunta. Base lang to sa indicator na dinodrawing naman natin sa kanya. So, tanggalin ko na muna, masyado pang maaga para i-assume na magbe-breakout itong si APL. Antayin na lang natin na mag-move on po yung mga prices nitong si APL. So, kung sakali lang hindi maganda yung galawan naman niya, so, pwede kang mag-antay as a, or rather, magkaroon ng, hanap tayo ng konti sa kanyang support level para maging reward risk naman natin sa kanya. So, pwede mong gawing guide yung 0.0725 kung sakali lang magkabusan as a cut point naman sa kanya kasi meron siyang support dito sa bandang kabila. So, yan naman yung aabangan ng ating ibang mga trader sa kanya. Anyway, congrats po sa mga may hawak at humawak pa rin sa kanya. So, kanina sabi ko nga sa Facebook, medyo nakachupit tayo ng konti kay APL naman natin. Okay po, next natin si PHA. So, gumalaw na rin itong si PHA natin. So, siguro hindi ko lang nakita yung news. Paki-post na lang dito sa ating comment section ng ating YouTube channel. So, ang dami kasing stocks na biglang nag-akyatan. So, medyo na-overwhelm tayo sa dami po ng mga stocks natin na ang bibilis ng galawan for the day naman. So, etong si PHA, nag-gain po siya ng 12%. So, tingnan natin kung may news na ilalabas yung ating Squid Pay sa kanya. So, maganda po yung nangyari sa kanya kasi yung dinodrawing natin sa kanya is, yun nga, meron siyang malaking flag formation pala na binubuo. So, akala natin nung uli, magsa-sideways na itong si PHA. So, nagdo-drawing tayo, kung tanda mo yung previous review is dito sa area na to. Sabi natin, baka mag-sideways si PHA kasi yung ating previous na flag, akala natin is dito sa banda rito. So, and then suddenly, nag-sideways siya. Pero ngayon, confirm, meron siyang valid na breakout po ng ating mga prices. So, itatas ko na yung support niya dito sa 0.73, yan naman yung pinaka-support level natin sa kanya. And then yung immediate resistance is dito sa bandang taas at around 0.87 naman. So, tingin tayo dito sa kabila. So, siguro ito, pwede rin, no? Meron siyang, para mas maganda yung galaw niya, lagyan natin ng konting allowance. No? So, around 0.88 or 0.87, yung pinaka-main resistance po sa ngayon nitong si PHA naman natin. So, sana masustain niya kahit Friday bukas. Tingnan po natin yung kanyang galaw. So, maganda po kasi yung RSI movement. So, meron tayong rebound. At then, yung gusto nating makita is may volume, saka price action. At medyo nagre-recover po yung ating MACD formation naman sa kanya. Okay po. So, medyo malapit yung ating resistance kasi ito naman yung sinasabi niya dati, nag-support itong area na to. So, yan po yung pinakamalapit na resistance level natin kay PHA po natin. And then, kung gusto mo ng guide, so mag-drawing ka lang, trend lines, madali naman makita. So, ito yung bagong trend lines na pwede natin maging reference sa galawan naman nitong si
PHA po natin. Okay po, so yun po nakita natin. So congrats, 12% for the day. So next natin si Ace N. So mukhang nabubuhay yung dalawa nating malalakas na stocks nung nakaraan, si Ace N saka si Merrimart. So ito pong si Ace N, nag-gain po siya ng 1.43%. So maganda po yung nangyari kasi kahit papano malalaki po yung volume. So yung medyo matamlay na galawan niya for the past few days, medyo nabuhay ulit kasi nag-rebound tayo and then umakyat tayo sa ating MA9 naman. So immediately yung ating resistance is dito pa rin syempre sa bandang taas at 6.96 level, and then ito na yung bago nating trend channel sa kanya. So medyo na-confirm niya, meron na siyang higher low formation naman. And then maganda yung nangyari sa kanya kasi yung RSI is nag-bounce doon sa expectation natin dito sa may RSI 70. So yung ating MACD is medyo delay. So anyway, ito na lang muna pwede nating maging guide. Yung pinaka-support natin is dito pa rin at around 6 pesos or 5.95 yung dinodrawing natin sa kanya kahapon. So around 6 pesos siguro, psychological level naman. And then ito po, dito sa area na to, yung nakita natin na pwedeng galawan po nitong si Ace N naman. So medyo nabuhay siya, no? So tingnan natin by tomorrow kung ano po yung pwedeng mangyari sa kanya. So ang napansin ko lang sa kanya, wala namang ako nakitang news, is yung ating net foreign buying. So medyo maganda, 8.29 for the day. So after 2 days na sell-off, bumabalik na po yung ating buyers kay Ace N naman. So next pa natin si Merrimart. So maganda rin, no? Nag-bounce din itong si Merrimart, although naghanap siya ng support. So pwede kaya dito sa ating tingnan natin dito sa ating Fibonacci. Balik ulit natin siya para makita natin yung galawan. So sakto nagkaroon siya ng bounce. Nag-support yung ating Fibonacci 0.236. So pero yung pinaka-retest niya is dito sa may week ng ating mga candles at around 5.64 naman. So immediately ang nakita ko sa kanya is nandito pa rin naman siya. Meron pa rin siyang binubuo na flag formation. So antayin natin magkaroon siya ng breakout bago natin i-assume na magkakaroon siya na retest dito sa around 6.7 naman yung pinaka-high niya or 52 weeks high naman niya nung nakaraan. So hopefully ma-revive yung ating RSI kasi nag-uumpisa pa lang mag-recover. At yung ating MACD naman sa kanya is merong konting warning sign kasi yung blue line is nasa ilalim po ng ating red line. So hindi pa masyadong convincing yung volume, although above average yung volume natin for the day. So medyo mahina pa yan para maka-breakout siya dito sa dinodrawing natin na flag formation naman. Okay po. Next po natin, yung ating controversial na company sa ngayon. Ito pong si M-Wide. So malakas pa rin guys yung buhos po nitong si M-Wide. Kasi pag tumingin ka dito sa kanyang net foreign selling, makita mo for the day, negative 15.12 million. So malaki yan, kaya medyo pressured yung price. So 3 days na po, nagbubuhusan po yung ating mga foreigners. So hanggang sa ngayon kasi, hindi pa rin naalis yung negative news dito kay Megawide. And then makita mo, so para sa mga holders, tignan nyo maigi kasi yung ating RSI is patuloy pong bumabagsak. Isa pong sinasabi niya, yung ating MACD is pabagsak din. Yung ating price action is pabagsak. Yung volume natin is pabagsak din po. At tingin natin is selling volume for the past few days kasi lumalabas nga po yung ating mga foreigners. So, and then yung sinasabi natin na sana okay na kasi nagre-revive siya dito sa ating MA20, bumabalik na naman yung pagka-negative sentiment nitong si M-Wide. So, ibabalik ko yung ating support na tinitingnan sa kanya yung nakaraan is dito sa around 8.4. And then, hopefully, meron siyang good news by tomorrow kasi kung hindi, Friday, baka dito siya sa bandang baba, magpunta naman yung kanyang prices. Anyway, watch out lang. So, price action pa rin naman yung magdi-decide kung ano po yung magiging direction nitong si Megawide. So marami siyang news, di ba? So sabi natin parang okay na kasi parang may basbas si President Duterte at nagpapasalamat siya dun sa ginawa ng Megawide dun sa Mactan Airport. Pero sa ngayon, ang dami pa ring articles na lumalabas sa kanya. So pati itong si Megawide, naglabas na rin ng newspaper article para i-defend naman yung kanyang company. And then meron siyang sinisingle out na gumawa ng article dun sa company naman niya na sabi is parang mere speculations lang yung ginagawa ng reporter na yon. Ayan, so tingnan natin kung ano mangyari sa kanya. Pero medyo controversial. So anyway, kung wala ka naman masyadong alam dun sa news, tignan mo na lang sa price action. Sinasabi naman niya kung ano yung gustong puntahan po nitong si Megawide. So ito lang yung nakita ko sa kanya.
article galing kay dito sa ating Philstar who really wants to get NAIA. And then merong kumakalat kasi na news, ito si Megawide was granted original proponent status to redevelop NAIA last July. However, last Friday, just 5 months after the Manila Airport Authority voted to revoke Megawide's OPS, my sources said. Ayan, so anyway, hayaan na lang natin sila kung paano nila isi-settle itong news na mga lumalabas na to. So tayo as a traders is tingin na lang tayo sa price action. So hindi maganda yung pinapakita, so tingnan mo maigi. Meron naman tayo mga stop loss limit or cut loss limit kung sakaling hindi maging maganda yung kalalabasan po ng ating news. Pero once maklear naman yung news na yon, asahan mo naman, magre-rebound po yung price ni Megawide kasi maganda naman yung business niya. Marami tayong nakita na good business itong si Megawide. Marami pinapublish dito sa social live feeds. Yun nga lang, medyo natatabunan siya sa ngayon yung controversy naman na nilabas dati ni Bilyonaryo naman natin. Okay po, so yun lang nakita natin kay Megawide. So next natin itong ating high flyer na si FNI. So tingnan mo nga naman at bumalik siya. Yung tinitest niya ulit yung pinakamataas na point niya nung medyo nagkaroon siya ng RSI 90, and then pabalik na naman siya sa RSI 90 natin. So maganda po talaga yung pinupuntahan nitong si FNI. Meron siyang makita mo nag-glide yung ating RSI, and then solid na solid yung ating MACD is maganda yung distance ng blue line dito sa ating red line. So smooth sailing lang po yung galawan ng prices. So for the day, nag-gain po itong si FNI natin ng 5.53% naman. Anyway, napansin nyo din siguro karamihan kanina is majority mga mining companies po yung medyo matataas po yung spike ng kanilang prices. So wala nang iba na mahihit ulit itong si FNI or meron pa, so meron pa rin pala. So eto na, medyo malakas na resistance na siguro to kasi ang dami pong prices na nag-consolidate dito sa area natin na to. So pero tingnan natin kasi all-time high naman itong si FNI, or rather yung kanyang 52 weeks high is today 2.49 pesos. So tingnan natin kung mabasag niya itong area natin na ito. Ayan. So medyo maganda yung optimism dito kay FNI at makita mo sa kanyang price action is patuloy po na umakyat. And then suddenly ngayon is medyo explosive na po yung galawan ng kanyang mga prices naman. So guide mo lang, pwede mong i-draw yung ating MA9, and then yan yung nakita natin na direction po nitong si FNI po natin. So next si BHI, so sabi natin yung ating mga Subaru, so below 1 peso or cents na yung halaga, 0.047 yung closing price ni BHI. So ang laki naman yan, di ba? Nag-gain po siya ng 38.24%. Ayan, so nabuhay itong si BHI natin. So nakabalik na siya sa kanyang pre-pandemic level at parang gusto pa niya umakyat based sa kanyang price action. So yung immediate resistance is dito na sa area na to at around 0.516 naman. Ayan. So hopefully ma-break niya para bumalik siya dito sa level naman na malakas yung consolidation niya nung nakaraan. So above na ng 0.516 naman natin. So medyo nag-spike yung RSI 78. So hinila yung price nitong si si BHI natin. Tingnan natin yung characteristic niya sa 5-minute chart para may reference tayo pag umakyat yung mga stocks natin. So makita mo, nakita ko lang very obvious is yung ating MA9 nagbabounce lang dito sa ating MA20. Ganon din yung ating mga prices naman. So and then makita mo solid yung mga volume ng ating mga buyers sa kanya. Ayan. So congrats po sa nakahuli dito kay BHI at tingnan natin bukas kung kakayanin niya yan. And then yung pinaka-support level naman natin sa kanya, sakali lang magkaroon siya ng retracement pabalik kasi medyo mataas naman yung galawan niya is siguro dito sa half body ng ating candle, malapit dito or around 0.4 kasi medyo psychological level yung mga whole numbers naman natin sa kanya. Okay po, so maganda po yung galaw nito si BHI. Lahat ng indicators natin is bullish po yung pinapakita. And then hopefully meron pa siyang galaw para sa mga kasama natin na traders. So massive yung volume. Hopefully meron pang ang galaw itong si BHI po natin. Okay po, so yun po yung mga reviews natin for the day. So medyo maraming mga penny stocks talaga yung gumalaw. So, yun nga, sabi ko sa inyo, medyo may konting premonition yung ating market. Karamihan ng traders is nag-i-stay doon sa ating mga penny stocks kasi doon nga naman malakas yung galawan. And then yung ating PSE index is hindi maka-break dito sa ating 7,200
level naman. Ayan. So anyway, Friday bukas. So tingnan po natin maigi kung ano yung galawan ng ating mga stocks. And hopefully maganda pa rin bukas naman. Okay po. So yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. As usual, don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Bukas po, last day ng opening ng ating Patreon account naman. Follow mo lang ako dito sa aking Twitter account, dito sa ating Facebook account, at especially dito naman sa ating Facebook page na Palabi Trader. Okay po, so yun lang. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at pakikinig. Last day of trading po bukas.